Matatandaang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Germany noong nakaraang Marso at nakipagpulong kay German Chancellor Olaf Scholz kung saan kapwa nagkasundo ang mga ito na palawakin ang defense cooperation, partikular na ang cyber at maritime domains. Nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at German Federal Minister of Defense Boris Pistorius sa Maynila noong linggo, na taon naman sa 70th anniversary ng Philippines-Germany diplomatic relations. Ang Germany ay isa sa oldest formal defense partners ng Pilipinas sa pamamagitan ng 1974 na administrative agreement na may kinalaman sa pagsasanay ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa Germany. Kapwa nag-commit sina Teodoro at Pistorius na tapusin ang pinalawak na Arrangement on Defense Cooperation, naglalayong palawigin ang saklaw ng kooperasyon o pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Inihayag din ni Senator Bongo na hindi nag-iisa si VP Sara. Ipinaalala rin niya sa Philippine National Police na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Kulang, no? Na kapag may nangyari kay VP Sara, magkakaroon ng pananagutan ng PNP dahil tinanggal nila. Hindi naman isa, dalawa, tatlo, lahat ng kanyang PNP personnel. No? Now, ang tanong ba, ilan ba ang PSG ng presidente? At gaano ba talaga ang numero ng mga security detail na dapat ibigay sa presidente at vice-presidente? So, ang kaugnay na tanong dyan is, kung kinakailangan protektahan ang seguridad ng presidente dahil siya ay number 1, hindi ba dapat protektahan din ang buhay ng number 2? Dahil pag may nangyari sa number 1, si number 2 ang magte-take over. O talaga bang gusto nilang magkaroon ng aberya sa buhay ng vice president? Now, itong kampo naman ng mga pinklawan, no? Sabi nila, well, panahon ni Leni, hindi ganyan karami ang security niya. Natural. Ano bang ginawa niya? Wala naman. Palamuti lang naman siya noon sa gabinete dahil binigyan nga siya ng cabinet post si presidente. Winakwakan naman niya ang kanyang presidente na kanyang rene-represent bilang isang alter ego sa Department of Housing. No? So, asan manggagaling ang banta? Alam naman natin na noong panahon na ni BP Leni, meron ng alyansa rin, no? Doon sa mga makaliwang mga grupo. So, saan manggagaling ang banta? Hindi gaya ni Inday Sara na talagang siya ay naging co-chair ng NTF-ELCAC na talagang tumitiligsa sa CPP-NPA ng mga terorista. No? At tinutulan pa nga ang usaping kapayapaan dahil hindi dapat nakipag-usap sa mga terorista. So, let's have an apple-to-apple comparison. Kasi bago naman magkaroon talaga ng police detail, nagkakaroon ng risk assessment. So anong risk assessment ni BP Leni nung panahon na yon na wala naman siyang banta sa kahit sino? Kasi nga, wala naman siyang ginagawa sa Malacanang, sa kanyang opisina noon kung hindi magdasal na matapos na ang termino ni Duterte nang siya ay makapag-take over. O si BP Sara, well, until now, hindi lang siya kalihim ng DepEd, siya ay talagang NTF, ELCAC, Vice Chair, at yan po talaga ang kanilang layunin, sugpuin ang teroristang CPP-NPA. Bukod pa dyan, siyempre maraming kalaban din ang ama ni BP Sara. May ganyan bang kalaban ang mga ama ni BP Leni? Wala naman, retiradong judge yung kanyang ama. Samantalang itong ama ni BP Sara ay dating presidente na maraming tuniligsa, lalong-lalo na yung mga drug lords. So ang banta, hindi lang nanggagaling sa CPP-NPA, nanggagaling din sa mga drug lords. Masasabi ba yan ni BP Leni? Hindi. Kung tingin yung napakadami naman ng security detail ni BP, tanungin natin, ilan ba ang PSG? Ikumpara natin. Ang alam ko, isang buong compound dyan sa Malacanang, nakalaan para sa PSG. Wala pong ganyang compound ang nakalaan sa BP. At yung sinasabi lang napakaraming security detail, hindi naman po yan lahat-lahat ng duty in the first place. Wala pong opisyal na residence ang BP. So wala pong pagtatambayan yung mga security yan pag nasa bahay ang ating BP. Siya po'y umuupa lang ng bahay dito sa Metro Manila at wala ngang probisyon na para sa tirahan ng napakadaming mga security. So wag niyo pong isipin na kada saan pumunta si BP, isang damuka lang kanyang kasama. Hindi po. Yan po ay shifting. At ang kanyang lipad po, ang alam ko, siya ay kumukuha lamang ng mga commercial flights. Hindi po yan nagpa-private plane. So, at most, siguro, 8 kasama niya, no? Pero hindi po yan nagdadala ng hundreds. Dahil kung hundreds po talaga yan at one time, dapat lahat ng lipad niya ay naka-chartered flight na, no? So, maging ano naman po tayo, maging critical, tayo usigin po natin ang basehan sa mga comparison
at doon pa lang sa katotohanan na talagang tinaya ni VP Sara ang buhay niya laban dito sa mga teroristang CPP-NPA at tinaya ng buhay ng kanyang ama ang buhay rin niya laban dito sa mga drug lords at drug cartel, iba po talaga ang pangangailangan seguridad ng ating VP Sara. Meron din mga nagsasabi na nagtatantrums daw. Pero yun nga, attorney, yung kanyang unang pahayag, kasi marami nang kumalat sa social media na parang order, no, na tinatanggal na yung security details niya. Kinukumpirma niya, 'di ba? Nagpalabas siya ng press release, hindi pala press release, yung parang statement mismo, 'di ba? At ang sinabi niya doon na kinukumpirma niya na wala na sa kanya yung 75 pero hindi ito makakaapekto sa kanyang trabaho bilang vice presidente. Para bigyang tuldok, yan din yung binanggit niya doon sa second to the last niya na statement para kay Romel Marbil na gusto ko nang tuldokan pero ikaw, ilang beses ka na nagpa-interview at hindi ko na ma-attend dahil puro kasinungalingan yung mga nababanggit ko. Kaya isa-isa niya doon sa kanyang recent na pahayag yung mga dahilan. Well, yan nga po ang usapin ng seguridad ng VP, pero yun nga po, pag binangyari, may pananagutan po ang PNP dyan. At isa din sa mga dinadahilan, attorney, bukod sa walang threat ang Vice Presidente, yung kakulangan daw ng kapulisan. Sabi nga ni VP Sara dito, simula na maging mayor siya noong 2010, nandyan na yung issue ng kakulangan ng pulis. At hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa pagkuha ng security ni VP. Yan po yung kanyang binigyang diin. Lahat na lang siguro ng mga opisyal, ang daming mga kapulisan o personnel ng kapulisan, ang bukod sa VP, kay VP Sara, meron din yung ibang mga opisyal ng gobyerno. Kung kulang tayo ng kapulisan, attorney, why not? Kukunan na rin yun iba para mapunan itong issue na ito. Alam mo, talagang political harassment yan. Dahil pag binawasan mo ang security, ang buong akala nila, babawasan niya ang paglalabas para makahalubilo ating mga kababayan. Hindi naman po yan mangyayari dahil talaga naman sadyang matapang itong si VP Sara. With or without security, lalabas at lalabas po yan. Pangalawa, yung mga pinagsasabi nga ni Chief Marbel na wala raw security risk, pwede ba naman yan? Hindi ba? Hindi ba niya alam kung anong uri ang mga kalaban na teroristang CPP-NPA at mga drug lords? Katawa-tawa naman yan na bilang chief PNP, hindi niya alam na talagang ang numerong kalaban talaga natin ngayon ay mga terorista at mga drug lords. Tsaka kapansin-pansin yung naging statement din ni Senadora Amy Marcos na hindi niya kilala si Romel Marbil. Ito rin si Vice President Inday Sara, talagang Romel Marbil talaga. Wala pang tumatak sa atin, sa isipan natin, dito sa PNP Chief na ito, na magandang programa. Di ba? Unlike sa mga nakalipas na mga PNP Chief Attorney, maraming mga programa na keso ganito, ganyan, ang kanilang gagawin. Wala tayong maalala. Ang naalala natin, yung mga nangyayari ngayon, parang panggigipit, panghaharas ng mga pulis, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ, pagbabawas ng mga seguridad, lalo na pag ikaw ay sumusuporta sa pamilyang Duterte, hindi ka sumasang-ayon sa kasalukuyang administrasyon, yun na yung naging tatak Madagdag ko lang din, yung abrupt at alam mo yung pagpapalit-palit ng liderato ng hepe ng kapulisan doon sa Davao, hindi ba napaka-irregular at hindi normal yun, attorney? Well, talaga naman pong hindi natin maintindihan kung bakit sa isang araw nagkaroon ng 3 chief of police ang siyudad ng Davao, no? At yan po talaga ay nasa Guinness Book of World Record. Wala na po siguro ibang lugar sa buong mundo na nagkaroon ng ganyang karanasan. Ang punto nila, kailangan daw palitan ang mga hepe ng kapulisan sa Davao dahil hindi raw napapanatili ang kapayapaan sa Davao. Pero paulit-ulit naman kinikilala ang Davao bilang isa sa pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas at sa buong Asia. So saan yung kapalpakan na naging di umano dahilan para palitan ang hepe ng pulis dyan sa Davao City?